Hello, hello, hello! I'm Ricari Finish, pero pusong Pinay, magkukwento ng aking buhay! Magandang araw po sa ating lahat. And again, maraming po salamat mga besh na lahat po ng inyong pagsubaybay at pagsuporta sa akin. Super duper thank you po. At sa lahat po ng nanood doon sa aking video nung interview ko sa Thailand, yung first meet up namin ng nanay ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. And finally, na-share ko na po sa inyo. So this week mga beshi, hindi muna ako magkukwento-kwento mga beshi. Chill-chill lang muna tayo mga besh. Dahil i-break muna yung kwentuhan natin, itutuloy ko po next week. Ganito man yung outfit ko mga besh kasi, nag-exercise ako kanina. Tapos ito, ang dami kong hugasan. Kasi, nandito yung pinsan ko, si Vincent. Iniwan ni Ate Miriam, ni Phil Italian family. Kasi nasa work sila, wala na kasing pasok dito. So, yun. Si Miggy nasa daycare, sinundo ko na yung maaga para makapaglaro sila ni Vincent, mga besh. So, eto, hugasan ko muna yung pinagkainan namin. Pinagluto ko sila ng Italian pasta kanina. So, yun ang tanghalian lang dalawa ni Miggy. So, yun mga besh. Tuloy ko lang tong aking paghuhugas muna mga beshi. Maglilinis din ako ng ref kasi sobrang na yung ref namin. Papalitan din kasi namin to, pero for now, lilinisin ko muna siya. Magtsatsagaan muna namin to kasi kailangan lang talaga linisin. So yung mga, sa freezer, yung mga drawer nandun na, inano ko na actually kanina pang umaga. So dinidipros ko lang muna siya mga besh. So mamaya-maya lilinisin ko na rin to. Yan mga besh. So yun nga po mga besh, marami pong nagtatanong sa akin kung paano nakita yung mother ko or paano ko nakilala din yung tumulong sa akin. So yan po ang ikukwento ko ngayon mga besh. So abangan nyo po. Hagad lang po ako kasi galing akong exercise. Asin-asin pa man niya akong mga buhok mga besh. Uy, daming asin pa. So, yan. I woke up like this. So eto, ang aking mukhang hindi ko maintindihan kung Vietnamese, Thailander, Taiwanese, o Bisaya. Pero bahala na. Ito na lang yun. Okay mga besh, so magkukwento po ako today. Kung paano ko po. Explain ko po sa inyo yung mga hindi nyo naintindihan doon sa video na napanood nyo. Kasi in Thai po kasi yun. So i-explain ko po siya sa inyo today. Hello there mga beshi! So actually, nandito ako sa ospital mga besh. Dito ako matutulog ngayon kasi tinawagan ako ni Amo mga besh. 2 weeks na siya dito sa ospital mga besh. Tapos bukas, nakaschedule siya ng operation sa kanyang kidney. So, pinag-duty niya ako. Actually, day off ko sana pero anong oras na ba?
Ang oras natin mga beshi is mag-aalas 12 na ng gabi. So, pinag-duty niya ako ng 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kasi 6 ng morning yung kapalit kong nurse. Siya naman ang magdadala kay amo doon sa kabilang hospital. So, ililipat siya ng hospital bukas ng umaga para sa kanyang operation. So, ako ang naka-duty ngayong gabi pero nandun siya sa kabilang kwarto, magkatabi kami. So, yung nurse, ito, pinagamit sa akin tong kwarto na to. Mga besh, yan. Kaya ako ang pasyente ngayon. So, sabi ko dun sa nurse, siguraduhin mo lang na walang papasok dito. Baka mamaya natulog ako, tinusukan niyo ako dito, ha. Tapos tawa siya ng tawa. Kasi parang may problema sa kwarto na to. Wag lang sana ang problema dito is multo. Hindi. Yung mga pinto niya, besh, hindi daw pwedeng isara kasi nag-auto lock daw. Tapos, yun. So, mga besh, dito ko na lang ituloy yung ating kwentuhan. Yun nga po, salamat sa panunood nyo nung video ng meet-up namin ng aking biological mother. So, mga besh, explain ko lang po sa inyo kung paano po siya nahanap and also kung paano ko nakilala yung tumulong sa akin. So, yung tumulong actually sa akin, mga besh, siya ay pure Thailander. Ang tunay na pangalan niya is Parichat Paliawan, but I call her Noy. Yun ang nickname niya, Noy. Or kung mas siya, yung may salutation, Pinoy sa Thailand. So, actually mga besh, sa Abu Dhabi ko siya nakilala. Yung first part ng interview actually was in-explain niya rin doon kung paano nga kami nagkakilala. So, I was working in Abu Dhabi, mga besh, Anantara Hotels, Resorts and Spas. I'm very proud of that. Tapos, nung nagtrabaho ako doon, I was a welcome ambassador or guest relations. So, ako yung isa sa mga nagwe-welcome sa lahat ng guests na pumapasok sa hotel. Checked-in guests, and then nag-checked-in din ako ng guests. And then at the same time, ako yung nag-escort ng mga guests papunta sa mga kwarto nila pag may mga needs sila. So, one day kasi mga besh, parang nung opening ng hotel na yun, kasi pre-opening ako sa hotel na yun, part of the pre-opening team. So, nung in-open yung hotel na yun, mga besh, dumating syempre yung may-ari ng Anantara. Yung may-ari kasi ng Anantara is an American man, pero pinagpalit niya yung American citizenship niya to Thai citizen kasi very in love siya sa Thailand at ang daming property sa Thailand. So, yung head office ng company is nasa Thailand. So, yun nga mga besh, as part of the opening, so, pumunta yung may-ari ng Anantara, tapos yung management ng hotel, pinagpilian kami, kasi yun nga, guest relation kami yung mag-escort, at kailangan may masunod yung standard ng Anantara. So, may mga standard tayo ng hotel na sinusunod. So, yun nga, as part of that, pinagpilian kami, ilan kaming lobby ambassador nun, nasa 3 kami. So, ang darating kasi nun is yung owner, tapos yung chief executive, tapos yung VP for operations, silang 3. So, pumunta silang 3. So, pinagpilian kami ng general manager namin kung sino ang mag-escort. So, actually, ang mag-escort is yung isa is yung assistant front office manager namin kasi German siya at German yung VP of operations namin. Tapos, yung isa naman Sri Lankan, yung chief executive officer. Tapos, yung owner nga. So, ang pinagpilian is 2 kaming lobby ambassador at front office manager. Pero ako yung in-assign nila dun sa owner kay Mr. Heineke. So, yun mga besh, dun ko siya nakilala, yung may-ari ng Anantara Hotel. So, in-escort ko sa kanyang kwarto and very humble, napaka down to earth ng owner ng Anantara. So, while nag-escort ako sa kanya, nag-explain ako, may mga tanong siya, tapos tinanong niya kung anong background ko. Sabi ko, hotelier din ako sa Pilipinas. And then, yun nga, tapos nagtanong siya, Pilipina ka? Sabi ko, hindi, actually, Thailander ang nanay ko, tapos ang tatay ko ganito. Tapos yun lang, wala lang yun mga besh. Hinatid ko siya sa kwarto niya. Kumbaga sa kwarto ko na siya, chinek-in ko yung
like, kinuha ko yung passport, yung mga details for checked-in. Kasi VIP nga may-ari ng hotel. So, hindi siya may-ari ng hotel. Parang may-ari ng management is Anantara. Pero ang owner nun is Abu Dhabi government. So, yun mga besh. So, as part of that, hindi na nila kailangang dumaan ng front office or anything kasi VIP nga mga besh. So, yun. Pagka-check-in ko sa kanya, pagbalik ko ng lobby, kasi meron din siyang private jet. So, they arrived by private jet. So, pag may private jet siya, meron siyang personal assistant. At the same time, meron siyang flight director na yun din ang flight attendant niya pag nagta-travel siya. So, yun si Noy. Noy is his flight director and also the flight attendant and personal assistant. So, pagbalik ko ng lobby mga besh, dun ko na-meet si Noy. So, nung na-meet ko si Noy sa lobby pa lang, since alam ko naman na Thailander siya, so binati ko siya. Ang pagkabati ko kasi sa kanya is, "Sawadee ka," ganon. Tapos, ang akala niya talaga, sa pagkabigkas kong yun, sinagot niya ako ng Thai. So, akala niya talaga, Thailander ako. Tapos, nung nagsalita na siya ng Thai, sabi ko, I'm sorry, hindi kita maintindihan. Sabi niya, akala ko Thai ka. Sabi ko, actually, oo, Thai ako. So, parang naging super confusing na sa kanya. Sabi niya, Thai ka, bakit ka hindi nagsasalita ng Thai? Tapos sabi ko, kasi sa Pilipinas ako lumaki. Tapos yun, pinaupo ko siya, kinuha ko rin yung details niya for check-in. Tapos habang nag-aantay kami na ma-check-in namin siya, nagkukwentuhan kami kasi part ng trabaho ko yun na i-entertain mo yung guest while waiting. Parang hindi sila ma-bored or walang dull moment or parang hindi mag-complain or anything. Basta i-entertain mo lang. Pero imbis na ako mag-entertain sa kanya, siya yung nagtanong sa akin. So yun nga, sabi niya, so sino sa parents mo ang Thai? Sabi ko yung mother ko. Tapos nagtanong na siya, saan sa Thailand yung nanay mo? Tapos yun, sabi ko sa kanya, I'm sorry kasi hindi ko rin kilala yung nanay ko. So parang doon na nagsimula yung kwentuhan namin na parang sobrang naging interested na siya. Tapos yun na kwento ko sa kanya na sa Pilipinas ako lumaki. Never ko pang nakita yung nanay ko since I was 3 years old. Tapos sa pag-uusap namin yun, laging nagpa-flashback sa isip ko talaga kung saan siya nakaupo, kung anong niya. Tapos parang natigilan siya nung sinabi ko sa kanya yun. Tapos nakanganga lang siya sa akin, nakaganon. Tapos sinabi ko rin sa kanya na, alam mo, nung nagka-tsunami sa Thailand, umiiyak ako ng walang dahilan. Kasi iniisip ko yung nanay ko, kinukwento ko sa anak ko na alam mo ba, Thailander ang lola mo, sana safe siya. That was in 2004 kasi nung nagka-tsunami. Pero, nung pag-uusap namin na yun, sinabi ko din sa kanya, sabi ko, I know in my heart, Miss Noy, na my mother is alive and I know that she is there just waiting for me and just waiting for the right time. And I know, Miss Noy, na darating yung araw, makikilala ko siya at magkikita kami. Yun talaga yung mga words na lumabas sa bibig ko nung nag-uusap kami. Tapos nakatitig siya sa akin, napaluha na lang siya. Tapos yung moment na yun din, mga besh, sinabi niya sa akin na, sabi niya, I think I will be the one to find your mother for you. So yun ang lumabas din sa bibig niya. Tapos yun ang mga besh, kasi ready na yung check-in niya, ready na yung papers niya at yung susi niya for check-in. So, hinatid ko siya sa kwarto. Tapos, ibinigay niya sa akin yung kanyang business card. So, doon ko nalaman na, yun nga, personal assistant, the same time, flight director siya ng private jet nung may-ari ng management ng hotel. So, actually, nung na-meet ko siya noon was 2012 ng June 2012. Tapos yung business card niya, nilagay ko lang sa locker ko. Tapos actually, sabi niya sa akin na, send me your details, i-email mo sa akin, and I will do my best to help you. Tapos wala, hindi ko siya in-email, nilagay ko lang sa sa locker ko yung kanyang business card. Tapos hanggang sa nag-November na, kasi Formula 1 yan sa Abu Dhabi season, at yung
may-ari ng Anantara is tuwing Formula 1, nandun talaga sila, nanonood sila. So bumalik sila, tapos yun lang, kumustahan lang, ganun lang. Tapos nagkwentuhan kami ulit, kumusta ka, ganyan lang. Tapos mga besh, nung around December 23, nakita ko ulit yung business card niya sa locker ko. Tapos naalala ko yung lahat nag-flashback sa akin, yung kwentuhan namin. Kaya nung after ng duty ko nung December 23, 2012, nag-email ako sa kanya mga besh. Ang in-email ko sa kanya na, Miss Noy, I hope you remember na ako si Julie, na pinaalala ko sa kanya na yung pinagkwentuhan namin. And then, binigay ko sa kanya, sabi ko sa kanya, Miss Noy, ang alam ko lang na details about my mother is yung name niya, yung birthday niya, yung place kung saan ako pinanganak, pangalan ko, birthday ko, pangalan ng tatay ko, birthday ng tatay ko, at yung hospital kung saan ako pinanganak, at yung place na sinabi ni Papa kung saan sila huling magkasama ng nanay ko. So, yun lang talaga ang alam ko na binigay ko sa kanya. And then, mga besh, early ng December ako nag-email sa kanya. Nag-response pala siya sa akin, December 23. So, nung December 23, mga besh, dun lang siya nag-reply sa email ko, nang hihingi siya ng picture ko nung bata ako, picture ng tatay ko. So, I only have one picture ng tatay ko at ako. Yun yung nakita niyo sa video. Nung baby pa ako, nakandong ako ng father ko. Galing sa akin yung picture na yun. Hindi ko nga alam yung pinalikihan nila. Tapos, nanghingi siya ng latest picture ko. So, yun lang yung, wala siyang sinabi or anything. Basta nag-email lang siya sa akin na pahingi ako ng picture mo nung bata ka pa kung meron, yung father mo, and then yung latest picture mo. So, yun na mga besh. Tapos, nung December 25 na, Pasko yun mga besh, early morning, nagising ako sa tawag niya. So, yun na yung nakita nyo dun sa video na nag-usap kami na, yun nga, nakita niya na yung mother ko. So, di ba mga besh, sobrang, kahit ako, alam kong sobra kayong naiyak. Kasi kahit naman ako hanggang ngayon, pag pinapanood ko yung video ng meetup namin ng mother ko, humahagulhul pa rin ako sa iyak. Kasi parang, yung moment na yun mga besh, ang sumagi talaga sa isip ko is, eto na ako, eto na, may nanay ako, hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na putok ako sa buho kasi meron akong nanay at eto na yung moment na pinaka-aantay ko at yung moment na pinagdarasal ko ng ilang taon nangyari din. So never talaga ako nag-give up mga besh. So, and I believe, alam nyo yung Mama Mary sa Simala, sa Cebu, meron kasing isang simbahan sa Simala, sa Cebu na yun talaga siya talaga nag-answer ng prayer ko. Kasi hanggang ngayon mga besh, nandito dala-dala ko sa Finland. Kahit saan ako magpunta, dala-dala ko yung maliit na Mama Mary ko galing sa simbahan na yun. At yun ang lagi kong pinagdadasal sa kanya na sana, ang exactly talaga lagi kong pinagdadasal noon bago ako matulog pagkagising ko sa umaga, na sana okay ang nanay ko at alam ko na ibibigay niyo sa akin yung kahilingan ko, and I know one day magigising na lang ako nang andyan ang nanay ko. So yun ang exactly nangyari mga besh. December 25, 2012 at 6:30 in the morning, tinawagan ako ni Noy, kasama niya na yung nanay ko. So, yun po yung nangyari. So, ngayon naman, ikukwento ko sa inyo kung paano nahanap ni Noy yung nanay ko. So, mga besh, hindi kayo makapaniwala. It was so easy for her. Kasi si Noy, maganda ang connection niya sa Thailand. Because si Noy kasi, kung may makita kayo, yung parang babae na sexy star, dun sa intro ng video na napanood nyo, or ngayon kasi matanda na siya, maganda siya. Actually, mother yun ni Noy. Sikat siya na actress sa Thailand. She was a sexy star at her younger age. So, kaya maganda ang connections ni Noy. So, kahit yung TV station
na yon, yung network na yon, yung nag-interview sa amin, kaibigan nila yon. So, siya ang nag-contact nun. So, yun mga besh. Paano nga ba niya na hanap yung nanay ko? So, base doon sa binigay ko sa kanyang details at doon sa address na ibinigay ko na huling nakatira ang nanay ko at kung saan ako pinanganak, ang ginawa niya mga besh is meron silang kaibigan na parang chief of police sa Bangkok. So, nilapitan niya, humingi siya ng tulong. Ang sabi niya, pwede ba akong humingi ng favor kung may contact kayo sa Nakhon Phanom ng head of police doon or chief of police doon. So, yun lang mga besh ang ginawa niya. So, nagkataon naman na yung nilapitan niya, meron talagang contact. Kasi parang sa Pilipinas yan, connected man yan, di ba? So, binigyan siya ng contact nung kakilala nila ng head of chief of police doon sa Nakhon Phanom. Tapos, kinontak niya sa Nakhon Phanom. Tapos, ang sinabi niya, lilipad ako ng December 23 dyan sa Nakhon Phanom kasi may hinahanap akong tao. Kung pwede nyo akong samahan doon sa village, yung parang sa amin, kunyari, Dumaguete City, tapos yung town ng Zamboanga. So, parang sa city ng Nakhon Phanom, pupunta sila ng Ban Kam Sawang. So, sinamahan siya. Pumunta si Noy with her best friend, tapos si Kunpi, tapos pumunta sila doon sa Nakhon Phanom, and then from Nakhon Phanom, nagpa-escort sila ng chief of police sa Ban Kam Sawang, and then in Ban Kam Sawang, nag-connect na naman sila ng police station doon sa Ban Kam Sawang. So, nung nasa Ban Kam Sawang na si Noy, kasama niya yung chief of police from Nakhon Phanom, doon niya na ikwento yung na may hinahanap kasi akong tao, ganito ang pangalan niya, tapos taga Ban Kam Sawang siya, tapos hinahanap siya ng anak niya, na never niyang mention yung pangalan ko mga besh. Basta nagtanong lang siya doon. Tapos, all of a sudden, yung isang police na nandun sa station, nakikinig, biglang sabi niya, ay, kilala ko yung may kakilala ako na ganyan ang pangalan sa Ban Kam Sawang, pero hindi ako sigurado kung siya yung taong hinahanap nyo. So, ngayon, sabi nung police na yun, sabi niya, may contact ako nung kapitbahay nung taong yan, try natin kontakin, baka nga siya yung hinahanap nyo. So, yung taong sinasabi ng police was si Kuntan. So, si Kuntan, tinawagan nila nung police station na yon, tinawagan nila yung Kuntan na sinasabi na kapitbahay ng nanay ko. So, nung tinawagan nila si Kuntan, ayun, kinausap ni Noy, ang sabi ni Noy, na, yun nga, kakilala mo ba si Prani Nicole? Tapos, meron kasi siyang dali lang mga besh. May alarm lang din. Nasa ospital kasi talaga ako. So, yun. Kinausap niya si Kuntan at kwento niya yung story pero never niya talagang mention yung pangalan ko. Na sabi niya, may hinahanap kaming tao. Pangalan niya is Prani Nicole. 25 years ago, meron siyang anak na nawalay sa kanya. Eto mga besh, ang sagot sa kanya ni Kuntan. Sabi niya, ay oo, si Prani, kilala ko. Kapitbahay ko siya. At kilala ko yung anak niya, si Julie, kasi ako ang nag-alaga nung bata na yun. So biglang boom, nag-pop up yung pangalan ko mga besh. So without a doubt, sabi ni Noy, eto na yung taong hinahanap ko. So walang duda mga besh, kasi biglang lumabas na lang yung pangalan ko. So December 25, kasi 24 yung nakausap nila eh. December 25 mga besh, pinuntahan niya, tinawagan nila yung nanay ko. Hiningi ni Noy yung number nung nanay ko kay Kuntan, and then sabi niya, pupunta kami.
kung meron kang mga like ebidensya or maipapakita na talagang anak mo tong hinahanap namin, i-ready mo na lang. So yun na yung nakita niyo mga besh dun sa video na tinawagan nila ako ng December 25, 6:30 in the morning. That was in 2012. I wake up in the morning with a call na nandun na yung nanay ko. Nahanap nila mga besh. So, I'm so grateful for Noy kasi hindi niya ako lubos ang kilala mga besh. Pero tinulungan niya ako ng walang duda. Tapos, nung nagkita sila nung nanay ko, yung album na nakita nyo, na pinakita dun sa show, mga besh, nung nakita ni Noy yun, meron akong, yung pinadala kong picture sa kanya, at yung nasa album ng nanay ko was exactly the same. Kaya si Noy, hindi rin talaga siya nagduda. Kahit ako nung tinawagan ako, besh, wala akong kaduda-duda kasi dun ko naramdaman yung sinasabi nilang lukso ng dugo, mga besh. Ganun pala ang feeling ng lukso ng dugo na alam nyo yung kinikilabutan ako, mga besh. Yung init nung katawan ko, buong katawan ko. Yung dugo ko parang umalsa, mga besh, na sobrang init. Tapos wala, mga besh, iyak na lang ako ng iyak. Tapos yun nga, sinend nila sa akin yung picture na meron ng nanay ko, yung wedding nila. Sabi ko, eto na talaga yun, mga besh. So sobrang grateful ako, sobrang thankful ako, mga besh. And I would consider na yung year na yun was my year talaga, mga besh, kasi December 25 yun, pero yung video na yun, nung first meeting namin ng nanay ko was January 13 na yung mga besh, kasi it took some time para makapunta ako dun sa Thailand, kasi mga besh, ang trabaho ko is hindi naman ganun kalakihan ng sahod, tapos may kapatid pang nag-aaral, at may iba pang obligasyon, may anak pa ako. So, ang next na nangyari, mga besh, na sobrang sinasabi ko talaga na super blessed ako nung year na yon was meron kaming client na nasa Sheikh siya nagtatrabaho sa UAE, mga besh. Lagi siyang nandun sa hotel, si Miss Lara Sawaya. So, pwede niyong i-google. Pangalan niya is Lara Sawaya. Pag ginugel niyo, mga besh, malalaman niyo, makikita niyo kung sino siya. So, yun, as Labi Ambassador nga, lagi silang may grupo sa hotel namin. So, December 27, pumunta sila ng hotel. Tapos, yun, welcome ko, kumusta po, welcome back, ganun. Napakaano ko kasi, mga besh, very entertaining sa mga guests namin. So, sabi niya, oy, Habibti is parang my lady, parang ganun. Oy, Habibti, how are you? How was your Christmas? Tapos, ang nasagot ko lang is, it was the best Christmas in my life. Kasi, my prayers were answered. Tapos, ang akala niya, ikakasal ako, or buntis ako, something like that. Tapos sabi niya, bakit? Anong nangyari? Tapos sabi ko, hindi ako ikakasal, hindi ganun. Sabi niya, sabi ko, I finally found my mother after 25 years. Tapos bigla na lang siyang napaluha, mga besh. Tapos ang tanong niya na lang sa akin, bakit nasaan ang nanay mo? Sabi ko, nasa Thailand. Sabi niya, ganun ba? Kailan mo siya makikita? Tapos sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko pa alam kung kailan ako makakalipad. Tapos, ang next niya na lang question sa akin is, may vacation leave ka ba? Sabi ko, alam ko, meron po. Ang ginawa niya, mga besh, tinawagan niya yung general manager namin. Tapos, sinabihan niya yung tao niya, sabi niya, i-book mo yung batang to, papuntang Thailand. Kailangan niyang lumipad agad. At kailangan niya makita yung nanay niya. So grateful. I was so thankful talaga. Kasi mga besh, mapait man ang aking nakaraan. Pero ang daming tao sa paligid ko na sobrang bait. Tapos siya pa yung nagpaalam sa general manager ko na kailangan bigyan ako ng leave, kailangan makapagbakasyon ako kasi kailangan kong makita yung nanay ko. Tapos mga besh, yun nga, kinuha yung details ko ng tao niya.
Tapos ibinook nila ako ng 2-way ticket papuntang Bangkok, mga besh. So yun, nung pumunta, sorry naman, naalala ko, sabi ko naman sa inyo pag naiiyak ako. Tapos, yun na, lumipad ako ng January 13 note. Tapos, in contact na kami noon yung nanay ko, yung pinsan kong isa, si Rosie. Magaling siya mag-English. Siya ang lagi kong kausap. So, hindi ko sinabi sa kanila, besh, actually, napupunta akong Bangkok. Kay Noy ko lang sinabi kasi gusto ko na i-surprise yung nanay ko. So, pagdating ko ng Bangkok, bago ako pala nagpunta ng Bangkok, nagmumoblema ako, mga besh, kasi hindi ko alam hindi pa ako nakapunta ng Bangkok, hindi ko alam saan ako mag-stay, wala akong enough resources, wala akong enough money that time, basta ang sa akin lang may ticket ako na makapunta ako doon, and then tinulungan ako ng asawa ko na with some pocket money, kasi at that time hindi pa kami mag-asawa, boyfriend ko pa lang siya noon. So, yun, I remember, mga besh, yung pera ko lang noon was 1,000 dirhams or 10,000 pesos. So, it doesn't matter, the money doesn't matter, basta may ticket lang ako. So, hindi ko alam saan ako tutuloy kasi susurprise ko yung nanay ko. So, ayaw kong malaman nila na mag-fly ako ng Bangkok. Pero sinabi ko kay Noy. And meron akong best friend, si Rizalyn, nakasama ko sa front office. Umiiyak ako sa kanya, sabi ko, Leo, paano to? Sabi ko, saan ako mag-i-stay? May ticket nga ako, hindi ko naman alam saan ako mag-i-stay. Anong gagawin ko doon? Paano? Ang dami kong tanong sa isip ko. And believe me, mga besh, after 10 minutes, tumawag sa akin si Noy. After 10 minutes nung nagtatawanan kami ni Risa, habang umiiyak, tawanan, ganun, kasi nga doon namumblema ako, saan ako mag-i-stay. And the good news was, sinabi ni Noy sa akin na binigyan ako ng free accommodation sa Anantara, Bangkok Riverside Hotel. And courtesy of Mr. Heineke, yung may-ari ng Anantara, mga besh. Sobrang napagulol ako sa iyak, mga besh, kasi ang daming magandang nangyari sa akin taon na yun. As in, it was really my year. Na, alam mo yung 10 days accommodation ako doon. Kasama yung pamilya ko. So, yun, nung pagdating ko ng Thailand, so, parang sinabi ko lang dun sa pinsan ko na, sinabi ko pa na nasa ospital ako, may sakit ako, nagdrama ako, mga besh. So, dumating ako ng Thailand, sinundo ako ni Noy, dinala ako sa hotel. Tapos, nung first night namin, kami ni Noy ang magkasama sa hotel. Tapos, after that, hindi ako nakakaintindi ng Thai masyado And after that, sabi niya lang sa akin kinabukasan na yun nga, may gustong kumausap sa akin, na ganito, ganyan. So, ako naman, sabi ko, sige, okay lang. Tapos sabi niya sa akin, pero after niyang kausapin ka, lilipad tayo sa nanay mo. Kasi yung interview na yun, besh, hindi ko alam na yun pala yun, sa TV pala yun, interview. Basta sinabi niya lang kasi sa akin na may kakausap sa'yo. So, kinontak niya pala yun yung nag-interview sa amin. So, sa TV show pala yun. So, ako wala akong idea until na nandun na ako sa harap nila. Nakita ko na maraming camera. Kaya kung makikita niyo yung video na parang uneasy talaga ako, mga besh. Kasi yung mata ko parang ang daming camera. Parang ayaw kong tumingin dito sa camera na to. Kasi very emotional ako. Iyak ako nang iiyak . So, the whole time ata nung winelcome ako, kahit nung nasa backstage ako, umiyak lang ako ng umiyak. Wala na akong ginawa kundi umiyak, mga besh. So, but it was a tears of joy. So, yung nanay ko rin, ganun din ang sinabi sa kanya. Kasi yung nag-interview pala sa amin, kinuha niya yung contact details ng nanay ko kay Noy. But si Noy, hindi niya alam kung ano nang mga nangyari after that. Kaya nung tinanong kami kung ano ang plano after, anong next plan namin, yun ang sabi namin na after the show, kasi yun ang napag-usapan namin ni Noy na 4:55, merong 4:55 ba yun or 5:55 in the afternoon, may flight papuntang Nakhon Phanom. So, si Noy naman madaling makakaano kasi nga flight director siya, marami siyang contact doon sa airport. So, yun, mga besh.
parehong hindi namin alam ni Noy, hindi rin alam ng nanay ko na nandun ako. Kaya nung lumabas sa van yung nanay ko, yun yung tinanong din sa kanya no, ni Kun Witawat, ang pangalan po nung nag-interview sa amin. Kumusta ako? Tapos siya ba daw yung nanay ko? Tapos, kailan ang last naming communication? So, yun ang sagot ng nanay ko was 3 days ago. May sakit siya sa Abu Dhabi. Tapos yun, tapos hanggang sa sinabi niya, si Julie nandito sa Bangkok, nandito sa Thailand. Sabi niya, talaga, yung parang napailing siya. Tapos inano niya, hindi mo alam. So, yung lumingon na yung nanay ko na hindi niya alam na nandun ako. Kaya, sobrang emotional mga besyo. Kahit ako, noon, nung nakikita ko sa mga movie or sa TV, akala ko mga besh, scripted lahat ng yun. Pero yung nangyari sa buhay ko, na yung meet up namin na yun ng nanay ko, mga besh, yun ang isa sa pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. At isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko, sa lahat ng pait na pinagdaanan ko, yun ang isa sa pinakamagandang sukli sa akin, mga besh. So, yun po yun. So, maalala ko rin pala mga besh, kaya din si Noy nagpursige talaga na tulungan ako at hanapin yung mother ko kasi nakita niyo yung parang may letter na pinakita. Actually, confused ako nung interview na yon kasi nakalimutan ko na yon. Kasi kung i-google niyo yung pangalan ng mother ko, Franny Nicole, dun nyo maiintindihan yung sinasabi ko. Kasi in 2008, I was in Cebu, nagtatrabaho ako noon. Nag-post pala ako, parang hinahanap ko talaga yung nanay ko. So, si Noy, nakita niya yung pinost ko na yon. Kaya sabi niya sa akin, ay, seryoso tong batang to na naghahanap ng kanyang nanay. So, parang sobrang na-touch siya mga besh dun sa pinost ko sa internet. Tapos parang ang ano niya kasi is, siya buo siya, kompleto siya. Tapos ako, may taong, alam mo yun, nangungulila ng pagmamahal ng ina. So, kaya sabi niya, nung nabasa niya yung pinost ko sa internet, na sabi niya, sobrang seryoso at kailangan kong matulungan yung bata na to. So, yun mga besh. And hanggang dito na lamang po kasi sobrang haba na po ng kwentuhan natin ito. At 1:30 na ng 1:30 na mga besh. At yun. So, ang tanging masasabi ko lang mga besh is just keep praying and everything is possible mga besh. Tiwala lang kay Lord. And then, walang imposible sa mundong ito mga besh. Things take time pero don't give up kasi everything works in its right timing mga besh. So, yun po. So, I'm so grateful sa lahat po ng taong nakilala ko na I was surrounded with good people despite all the challenges that I have when I was growing up in the Philippines. And despite everything that happened to me in the Philippines, there was a reward mga besh. Binigyan ako ng napakagandang reward ni Lord mga besh. So, yun po, tiwala lang po. And once again, I'm your Thai Finish. Thailander man ang aking nanay, Finish man ang aking tatay. Ako po ay pusong Pinay. Good night from Finland mga beshi!